Magandang araw po sa inyong lahat mga karabinatan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga karabinatan, breaking news. Just in, Dilima kumanta na. Risa Hontiveros may bagong alas. Nako. Kibuloy delikado na. Yan mga karabinatan ang ating alamin. Mula po rito kay Balitang Pinoy TV. Yan nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng na-uploads nating reaction video. At ito na nga, bago po natin simulan ng panoorin ang video ito, ito po, basahin po muna natin yung ilan po sa mga naging komento patungkol po sa balitang ito. Ito po, ang pera ng PhilHealth saan muna tinago, Senator Virus? Nako, huwag pansinin sila, walang nagawa sa buhay mga dilawan. Nako po, yan yung mga politiko ang dapat buksan ang bank account. Sila ang mapipera para malaman kung magkano ang nakurakot nila. Nako, sa palagay niyo po ba papayag po itong mga politiko, di ba? Na buksan po yung kanilang book of accounts. Matagal na pong hinihintay ng taong bayan kung kailan nga ba, no? Ipapakita yung mga or i-audit yung kanilang hindi po by certification, kundi yung talagang mga resibo, di ba? Ng kanilang pinagkakagastusan, no? Diyan sa kanilang opisina. Ito pa po, bakit yung pera na sumusuporta sa NPA, nako, di nila nasisilip? Bakit nga ba? Wala siguro sila din sumusuporta dahil siguro sila din sumusuporta sa NPA, di ba? Nako, mga hudas ng bayan. Yan mga karibin natin ng ilan po sa mga naging komento. Marami pa po rito, no? Pero ito po, para mas lalo po nating maunawaan, no, itong balitang ito, panoorin po natin. Ito na po. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Laila de Lima, pinabubuksan po ang bank account ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi ko po maintindihan kung ano po na pag-iisipan nito ni Laila de Lima. Teka lang. Sa Hontiveros, tila pinupurso naman po yung makaugnay. Sa pera naman po sila ngayon. Halatang halata po na yung punteriya nila ngayon, yung pera po ng Kingdom, no? O ni Pastor Kibuloy. Yun pong money laundering, no? Yung mga tinatawag nating pangingikil daw, no, sa mga miyembro ng KOJC. Kaya talaga totoo po 'yun, no, yung pinalutang muna ni Trillanes. Etong mga dilawan may sariling lakad, no? Mukhang pinapunteriya sa kanila yung pera. Hindi po natin alam kung bakit, ano mahihita nila. Bakit kaya mga karibin natin hindi po yung itong si Risa Hontiveros, no, si de Lima. Sa bagay si de Lima wala naman po sa gobyerno ngayon Ito pong si Risa Hontiveros nasa gobyerno, itong mga makabayan black, no. Bakit hindi po sila yung silipin, di ba? Mas appropriate, di ba? Mas tama kung sila po ang sisilipin ang mga account, di ba? Kasi sila po ang nasa gobyerno Bakit si Pastor Apollo Kibuloy ba? Nung nasa gobyerno ba? Wala naman Mas maganda sana kung kayo mismo, di ba? Kayo mismo magbigay na kayo ng mga resibo ninyo. Kung saan at kung paano ginastos yung mga pondo na binibigay sa inyo ng taong bayan, di ba? Kasi hindi naman kayo mga private citizen, kayo po ay mga halal na opisyal ng ating bansa. Kaya dapat lang po talaga na ipakita ninyo yung inyong mga resibo.
kaysa po dito kay Pastor Kibuloy na private citizen po ito. Anong pakialam ng taong bayan, no? Dito kay Pastor Kibuloy. Pero sa inyo po, may pakialam po ang taong bayan sapagkat pinasweldo po kayo. Ng sambayanang Pilipino. Kung pupunteriyahin nila yung pera, hindi naman sa kanila mapupunta yan. Siguro, economic gain na rin. Political gain din nila yun, no? Na makakaganda rin sa kanilang pagporma sa politika. Yan po pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan po natin, no? Ito po, lumabas po ngayong araw na to, bumaha po ngayon dito sa social media sa mga sinabi po ni Laila de Lima. Bago ilipat sa Damis, de Lima 6 opening of Kibuloy's bank account. Yung sinasabi po nila, lipat na po, no? Particular kay Rodrigo Duterte, siya na po may control ngayon. Unang-una, naunahan po sila. Siguro pinoporma pa lang nila, natunugan na, no? Nung sinasalang na po ni Ontiveros yung mga pangingikil, palalabasin po nila na yung pera ng kingdom, ganun lang yan, no? Ay nakuha sa illegal na paraan, di po ba? Ganun lang po nila ipoporma yan. Pwede na pabuksan na yan kung illegal yan. At yan, tingnan nyo po hindi po illegal na galing sa dito sa Pilipinas. Lagi po nilang kinokonekta, illegal na galing sa sa mga OFW kinikikilan. Para po, ang mapunteriya po nila, yung pinapasok na illegal na pera. Pumapasok sa bank account, pumapasok sa pera. Parang ganun yan, no? Kinakailangan angguluhan nila. Hindi po pwedeng dito lang sa bansa natin. No? Kinakailangan magmula po pumasok doon sa anti-money laundering law, no? O anti-money laundering act. At pag naisampa po nila yan, siyempre, pwede na po nilang i-freeze, pwede po nilang kumpiskain yung ari-arian kasi nagmula sa illegal eh. Yan yung nakikita natin. Yan yung nakikita natin na posible kung bakit nila ngayon pinupurso. Dalawa po yung nakikita ko, no? Pinupurso nila yan para talagang mawala na po ng pondo. Naniniwala kasi siyempre, 'di ba? Lahat ng oligarko kontrolado nila, 'di ba? Ang tinitignan nila ngayon, kahit kontrolado nila, makakapangampanya pa rin si Sara Duterte pagdating sa 2028. Kasi dahil kay Apollo Kibuloy. Iniisip ng mga yan dahil may pera, no? Kaya tirahin na natin. Tirahin na natin ngayon si Apollo Kibuloy. Pati yung pera niya para talagang So mga karib natin, ang lumalabas po dito, sa haba-habang araw po ng prosesyon sa simbahan pa rin ng tuloy. Ibig sabihin po mga karib natin, kahit anong paliwanag at pasikot-sikot nila dyan sa Senado, at paninira dyan sa labas ng Senado, labas ng Senado kasi, di ba, hindi naman po senador si Trillanes at si De Lima. Pero panay pa rin po, no, ang tirada. Ibig sabihin, at the end of the day, Duterte pa rin po ang sisisihin nila. Diba? Pinahahaba lang nila yung investigasyon dyan sa Senado. Pero ang totoo naman talaga, gusto lang nilang idawit yung mga Duterte. Diba? Parang ganun talaga eh. Diba? drug na drug. Wala nang ang kaisa-isang network na susuporta sa mga Duterte, wala na. Yung perang pwedeng ipansuporta sa presidency ng mga Duterte, wala na, di ba? Kaya ang problema nga lang po ng mga to, masyado silang obvious. Obvious na obvious po yung ginagawa nila eh. At yung pagiging obvious nila, naunahan na po sila ng taktika ni Pastor Kibuloy at ni Pangulong Duterte, no? Kaya sabi ko sa inyo, susi yun eh. Napakaganda. Kahit ako, hindi ko naiisip yun. Kahit ako, ang pinagtutunan lang kasi natin ng pansin, mahuhuli ba o hindi si Kibuloy. Pero never po natin pinagtuunan ng pansin, teka muna, putya, yung pera nga pala ng kingdom, yung pera nga pala ni Kibuloy, baka targetin din ng pagkukumpiska. Naalala ko lang yung kay Tebes, di ba? Ginawa po nila yung kay Tebes na na-freeze lahat ng asset, etc. Okay, baka ganun yung gawin. Kaya po napakaganda, best move talaga, yung kay Duterte na ibinigay kay Pangulong Duterte. Kita nyo naman yung pahayag ngayon, ni Bulaklak, ni Gate, hindi po pwedeng hindi malaman ni Pangulong Duterte. No? Yan yung mga pahayag ngayon ng mula kay Pangulong Duterte at kay Pastor Kibuloy.
Kung iba po ang pinagbigyan nun, halimbawa yung mga second in command ng hindi ko po alam kung sino po yung pangalawang pinuno ng kingdom, di ba? Baka wala pong background sa batas. Batas. Dahil syempre religious yan. Pwede po silang magimikan. Pero kung si Pangulong Duterte na po, sabi nga sa inyo bago pa kayo makaporma, naisip na ni Pangulong Duterte yung mga way para paikutin kayo. Kaya hindi nakaporma yung mga kaso-kaso nila Franz Castro, di ba? Rally-rally pa tayo ron, pero wala po talaga. Okay. Ayan mga karibin natin, kahit ano talagang gawin nitong mga dilawan na to, sa tingin ko hindi na po talaga sila makakabalik sa sa pwesto. Kasi nabalatan na po sila. No, ibig sabihin po kilalang kilala na po sila ng taong bayan. No, kung ano po yung ginagawa nila, yung mga taktika nila, yung mga dirty tactics na ginagawa nila, nung nakaraang administrasyon, di ba? Sa panahon pa yan ni Pangulong Duterte, di ba? Doon po talaga sila tumaob, ba? Nabaliktad po ang mundo ng mga dilawan simula po ng nanalo si dating Pangulong Duterte. Ewan ko ba ngayon kung bakit bumabalik na naman di ba? Parang nakakakita po sila ng spark, di ba? Pag-asa. Ngayong administrasyon ito. Ay, yun nga lang kung talagang pag-asa po ito o ginagamit lang din po sila. Di ba? Kasi kung talagang sa totoo lang dapat hindi na ginagamit ang mga to kasi wala na rin namang maniniwala sa kanila. Diba? Well, anyway mga karibin natin, ano man po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito, i-comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ng inyo pong nararamdaman patungkol po sa naging balitang ito. Right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat po.